May overdue ka na ba sa mga online lending app? Yung tipong araw-araw may nagte-text sa'yo, minuto may tumatawag sa'yo, kesyo ipopost ngayon yung picture, tatawagan yung mga contacts mo. Ano-ano nga ba yung mga dapat gawin pag na-overdue ka at pag may mga nanghaharas sa'yo? In this video ay yun nga po ang ating pag-uusapan. Ito na yung sagot sa iyong stress. Unang tip ko or maipapayo ko sa inyo o dapat nyong gawin ay huwag mag-panic. Hindi ka makukulong dahil lang sa pangungutang. Sabi nga sa Revised Penal Code of the Philippines, hindi po krimen ang di makabayad sa utang. Hindi mo naman kasi maaayos yung problema mo o yung stress mo kapag ka aligaga ka. Relax lang. Sabi din sa RA 173 o Data Privacy Act, bawal po gamitin yung personal information mo na binigay mo sa OLA para i-harass ka. Madalas no, yung mga sindikato, yung mga style ng mga yan, yung mga papadalhan ka namin ng ganito, kukontakin namin yung pamilya mo, yung may mga threats, madalas no, scare tactics lang yan. Lagi mong iisipin nga na hindi ka kriminal. Pangalawang paraan, no, para maharap mo nga itong OLA na ito, ay alamin mo ang totoong halaga ng iyong inutang. Yung principal, ito yung mismong inutang mo. Interest, legal ba ito? Penalties, sobra ba sa singil? Usually, ganun po, no? Marami pong mga hindi legit na OLA. Kaya mapapayo ko talaga sa inyo na manood muna kayo ng mga review bago kayo maghiram. Ayon din sa regulation ng SEC or Security Exchange and Commission, kung maniningil sila ng 20% interest per week ay illegal na po yun. Screenshot mo yung mga message nila sa'yo. Proof mo yan kung sakaling umabot sa reklamo. Tip number 3. Alamin ninyo yung mga legit na loan app. So, saan ba ito makikita? Pumunta lang kayo sa www.sec.gov.ph. Hanapin ninyo yung mga online lending platforms. So, kapag hindi sila registered, posible po na illegal operations po yung kanilang ginagawa. At kung illegal nga, syempre, mas limited po yung karapatan nila para po kayo ay singilin. Kung meron ka mga multiple loans, hanapin mo muna yung legit na loan app na inutangan mo at yun muna yung una mong bayaran. Tip number 4, huwag ka ngang pumayag o matakot sa kanilang panghaharas. Hindi mo naman talaga kailangan tiisin yung mga ipapahiya ka namin, ipopost ka namin sa social media, tatawagan namin yung mga contact list mo. Ayon sa Data Privacy Act of 2012, bawal po gamitin yung mga information mo katulad ng contacts, photos, messages, para nga po ikaw ay takutin. At ayon naman sa SEC, Memorandum Circular Number 18, 2019, bawal na bawal po ang harassment, body shaming, at pananakot po sa pangongolekta ng iyong utang. Kung ginagawa nga nila ito, pwede mo naman silang ireklamo. Tip number 5, makipag-ugnayan ng maayos sa online lending app na hiniraman mo nga. Wag na wag mo silang tatakasan kasi nga naman hiniraman mo sila. Pero wag na wag ka naman papayag sa kanilang pang-aabuso. Kapag tumawag sila, sagutin mo ng maayos, sabihin mo hindi mo pa siyang babayaran kasi wala naman po silang magagawa doon. Sabihin mo na mababayaran mo sila sa ganito and make sure na pag nagsabi kayo ay totohanin ninyo. At kung message naman yung ginawa, save nyo lahat ng usapan ninyo para may proof ka man in case lang na i-harass ka nila. Number 6, no, para maiwasan yung mga overdue na ganito, ay gumawa po ng realistic payment plans. Nyari yung kita mo kada buwan, yung gastos mo, hanggang sa mabayaran mo na unti-unti yung utang. Kahit pa konti-konti lang. Kung hindi naman sila pumayag sa ganito, i-screenshot mo at ito yung patunay na gusto mo talagang bayaran yung utang mo sa kanila in case lang na ayaw nila yung ganito. Number 7, protektahan nga ang iyong personal data. Usually guys, pag nada-download nga tayo ng mga OLA, no, ina-allow natin yung mga contacts, location, photos, camera. Harassment na guys, i-delete nyo na yung app. Tip number 8, wag na kayo manghihiram sa ibang online lending app para po mabayaran yung utang mo sa ibang OLA. So, yung akala mo nakakatulong sa'yo yung gano'n, pero hindi po talaga. So, babaon ka lang sa utang, kaya mas maganda po talaga yung kaninang sinabi ko na gumawa ka po ng plano para mabayaran yung iyong utang. Hindi po magandang idea yon. Marami kasi ako napapanood na ginagawa yon at yung tawag nila doon ay tapal system. So, huwag niyo pong gawin yun. Tip number 9, i-report niyo po sa ahensya ng gobyerno pagka talagang hinaharas na kayo ng sobra. Kung sobra na, syempre, huwag ka naman tatahimik lang. Kasi naman, nakaka-stress talaga yon.
pwede nyo silang ireklamo sa National Privacy Commission or NPC sa kanilang website, complaints@privacy.gov.ph, o kaya naman sa Securities and Exchange Commission or SEC sa kanilang email address na complaints@sec.com.ph. Kung may harassment, pwede naman po sa DTI or NBI, Cybercrime Division. Tandaan mo po na ang gobyerno po ay pwedeng tumulong sa mga gantong situation. Wow. Tip number 10, matuto at maging lesson nga sa iyo yung nangyari. Huwag ka na lang mangutang if hindi mo kayang bayaran. Lahat naman po tayo ay nagkakamali, pero huwag po tayo mawala ng pag-asa. At kung mangungutang man kayo, guys, iwasan po ninyo yung mga hindi legit. Kasi nga, lalo lang kayong mababaon. Usually, ito yung mga 7 days babayaran mo na kaagad. Yun ang pansin ko sa mga hindi legit na online lending apps sa pag-review ko. Kung natulungan ka ng video ko na to, don't forget to share. Comment lang kayo kung may gusto kayong itanong. Salamat sa panonood. Sana mayroon kayo natutunan. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. And bye!